Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang isang angka ng Diyos upang sama-sama tayo mag-alay at magpasalamat sa Ama sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Tayo'y naririto sapagkat ibig nating makita si Jesus. At kay Jesus, matatagpuan natin ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya't buksan natin ang ating puso ng may kapakumbabaan. Humingi tayo ng tawad sa Diyos. Panginoong Hesus, Ikaw ang daan patungo sa Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, Ikaw ang katotohanang magpapalaya sa amin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming buhay at muling pagkabuhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, alang-alang sa dakilang pag-ibig ng iyong anak na siyang nagbunsod upang mahalin niya ang lahat. Ano pat kusa niyang inako ang mamatay para sa sanlibutan, kami naway masigasig na tumahak sa kanyang dinaanan, sa iyong pag-akay at sa kanyang pamamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi ng Panginoon, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong pakikipagtipan sa Israel at sa Huda. Ito'y di gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat sumira sila ng kasunduan namin, nagtiyaga ako sa kanila. Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila ang magiging bayan ko. Hindi na nila kailanman turuan ng isa't isa upang makilala ang Panginoon. Lahat sila, dakila't hamak, ay makakakilala sa akin, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko na gugunitain pa ang kanilang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko sa aki likain, tapat na puso't loobin. Diyos ko, sa aki likain, tapat na puso't loobin. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan, at ipatawad mo yaring kasalanan. Diyos ko, sa aki likain, tapat na puso't loobin. Isang pusong tapat sa aki likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko, sa aki likain, tapat na puso't loobin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako ay gawin mong tapat.
Kung magkagayon na, aking tuturuang sa iyo lumapit ang makasalanan. Diyos ko, sa akin likain, tapat na puso't loobin. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, kabilang ang ilang Griego sa mga pumunta sa pista upang sumamba. Lumapit sila kay Felipe na taga Bethsaida, Galilea at nakiusap, "Ginoo, ibig po naming makita si Jesus." Sinabi ito ni Felipe kay Andres at sila'y dalaway lumapit kay Jesus at ipinaalam ang kahilingan ng mga iyon. Sinabi ni Jesus, "Dumating na ang oras upang parangalan ng anak ng tao. Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napopuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito, ang siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin, at saan man ako naroroon, ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Ngayon, ako'y nababagabag.
Sasabihin ko ba, Ama, iligtas mo ako sa kahirapang daranasin ko? Hindi, sapagkat ito ang dahilan ko bakit ako naparito, upang danasin ang kahirapang ito. Ama, parangalan mo ang iyong pangalan. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, pinarangalan ko na ito at muli kong pararangalan. Narinig ito ng mga taong naroon at ang sabi nila, humulog. Sabi naman ng iba, nagsalita sa kanyang mga anghel. Sinabi ni Jesus, ipinarinig ang tinig na ito dahil sa inyo, hindi dahil sa akin. Panahon na upang hatulan ng sanlibutan. Itataboy ngayon sa labas ang pinuno ng sanlibutan ito. At kung ako'y maitaas, ilalapit kayo sa akin ang lahat ng tao. Sinabi niya ito upang ipakilala kung papaano siya mamamatay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ikalimang linggo ng Kwaresma, papalapit na ng papalapit ang mga mahal na araw. At tayo narito, linggo na naman, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Huling palakpak na yan dahil sa isang linggo, mga mahal na araw na. At tayo'y papasok sa pinakabanal na panahon ng taon. At napakaganda na bago tayo pumasok sa mahal na araw, narinig natin muli. At di po ba ito ang naging tema natin nung nakaraang kapistahan nung Nazareno? Ibig po naming makita si Jesus. Narinig na naman natin ngayon ang kahilingang ito, ang hiyaw na ito, ang pagkagutom na ito. Ibig po naming makita si Jesus. Ngunit bakit nga ba? Narinig natin sa Ebanghelyo, may mga Griego, hindi mga Hudyo, na nais siyang makita. Bakit? Kung ating babalik tanawin ang kwento, ang nangyari bago ang tagpong ito ay binuhay na muli ni Jesus si Lazaro. Kaya piyesta sa San Lazaro ng isang linggo. At dahil binuhay ni Jesus si Lazaro, nais siyang puntahan ng maraming tao kasama ang mga Griego. Nabalitaan nila, mapaghimala si Jesus. Makapangyarihan itong taga Nazaret. Bumubuhay na mga patay, nagpapagaling na mga may sakit, nagpapakita ng mga bulag, nagpapalakad ng mga lumpo, nagpapakain ng mga nagugutom. Mapaghimala ang Jesus Nazarenong ito. Kaya ibig nilang makita si Jesus. Di po ba parang ganun din minsan ang ating dahilan pag nagpupunta tayo sa Quiapo?
Mapaghimala ang Nazareno. Sasagutin ng Nazareno ang mga dasal ko. Tutulungan ako ng Nazareno. Kaya ibig kong makita si Jesus. Hindi po masama yun. Ngunit may mas malalim na gustong ipakita si Jesus sa lahat ng may nais makita siya. Pansinin niyo po, nandun si Felipe at Andres. Lumapit kay Jesus, mga alagad. May nais pong makita kayo. Kayo po, no? Minsan dito sa akin, pagbaba ko dyan, may lalapit. May ihos na lalapit. Sabi sa akin, Father, may gustong makipagkita sa inyo. Gusto ko kayong makita. Ano ang natural na sagot? May lumapit sa inyo. Pwede bang makipagkita? Pwede bang makita ang anak nyo sa mga magulang dito? Ano ang natural na sagot? Sasabihin ko doon, o punta sila sa office. O sasabihin ko siguro, sa susunod na lang, pasensya na. Meron akong susunod na misa pa. Di ho ba't ganon? O halika. Pero anong sagot ni Jesus Nazareno? Nung binigay sa kanyang kahilingang may nais makita siya. Sabi ba ni Jesus, halika, nasaan yung gusto makipagkita sa akin? O saka na lang? Hindi. Anong sagot ni Jesus Nazareno? Dumating na ang oras upang parangalan ng anak ng tao. Parang ang layo ng sagot. At ang sabi niya, tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Siguro sa loob-loob ng mga Grego, gusto lang namin makita itong si Jesus. Ba't kamatayan ang pinag-uusapan? Mahulog sa lupa. Ang lalim naman. Anyari? Ba't ganon? Pero dahil yon ang gustong ipakita. Gusto nyo ba akong makita? Gusto nyo bang makita ang tunay na Jesus? Gusto nyo bang makita ang kapangyarihan, ang himala, at ang buhay na ibinibigay ni Jesus Nazareno? Makikita natin yan sa Biyernes Santo. Kaya nga nakita nyo ngayon, nakatabing lahat, maliban sa krus. Sa ibang simbahan, pati ang krus nakatabing. Ngunit sa Biyernes Santo, tatanggalin ang lambong ng krus, itataas ang krus, ipapakita sa atin si Jesus Nazareno, nakabayubay sa krus. Sapagkat yon ang ibig talaga nating makita. Ibig po naming makita si Jesus. Si Jesus na nasa krus. At ano bang ipinakita ni Jesus sa krus? Ang kapangyarihan, ang himala, at ang buhay ng Diyos. Pero bago mangyari ang himala, para mamalas mo ang kapangyarihan, para matanggap mo ang pag-ibig ng Diyos, kailangang mamatay sa sarili. Yun ang wag nating kakaligtaan. Wag tayong tumalon agad sa himala. Wag tayong magmadali sa biyaya at kapangyarihan. Hindi tayo narito para pengi, no? Pengi muna, pengi noon. No? Kaya may biro, si Bishop Bacani ang alam ko lagi nagsabi noon, dapat ang pagpasok natin, ang unang hiyaw natin, Panginoon. Hindi raw pengi noon. Kasi ang pagpasok pa lang, pengi noon na eh. Pahingi noon. Pahingi agad ang gusto natin eh. Purihin muna natin siya. Tunghayan muna natin siya. Tingnan muna natin ang Panginoon. At hindi po ba ganun ang itinuturo lagi ni Jesus Nazareno? Yung kabalintunaan, kaya nga naghahanap kayo ng buhay, naghahanap kayo ng kapangyarihan, kamatayan, kawalan ng sarili.
yung kabalintunaan. Di po ba madalas si Jesus Nazareno sa mga tinatawag nating kabalintunaan? Gusto mong mauna, magpahuli ka. Sa mundo, hindi minsan maintindihan yun eh. Kasi gusto mong mauna, makipagbalyahan ka. Utakan mo yung isa. Pagkaisahan nyo yung iba. Pero kay Jesus Nazareno, gusto mong mauna, magpahuli ka. Gusto mong tumanggap, magbigay ka. Tayo gusto mong tumanggap, kumabig ka ng kumabig. Ang tunay na deboto, ang tunay na alagad, gusto mong tumanggap, magbigay ka. Gusto mong maging dakila, gusto mong ikaw ang boss, ikaw ang amo, maglingkod ka. Maging katulad ka ng alipin. Gusto mong maging mataas, magpakababa ka. Kaya naalala nyo, sabi ko nung prosesyon, gusto nyo talagang tumaas, bumaba kayo. Yung mga hindi sumampa, yun ang itataas ng Nazareno. Gusto mo maging malakas, magpakahina ka. Gusto mo maging mabunga, katulad ng butil ng trigo, magpatanim ka, mahulog ka, at mamatay sa sarili. Yun ang ipinakita ni Jesus sa atin. Yun ang tunay na ibig nating makita, mga kapatid. At napakaganda ang ibinigay na larawan ni Jesus Nazareno nung gusto siyang makita ng mga tao. Gusto niyang makita kung iangat. Kaya nga sabi niya, darating ang panahon, ako'y itataas na. Di ba ganun ang ginawa sa kanya sa krus? Itinaas siya. Pero bago siya itinaas, para pakita sa lahat na siya ang tagapagligtas ng lahat at ilalapit ang lahat sa kanya. Ano yung ginawang larawan ni Jesus? Yung butil na nahulog sa lupa. Alam niyo po, nitong mga nakalipas na araw, yun yung pinaglalaroan kong pagnilayan. Ang gustong tumaas, matuto munang mahulog. Yung dalawang salitang yun, taas, hulog. Pero kung gusto mo tumaas, matuto kang mahulog. Sa ngalan ng pag-ibig, sa ngalan ng kabutihan, sa ngalan ng Diyos. At nung minsan ako'y naupo dyan po at sa kadalasang ginagawa kong pagdarasal sa Nazareno, hindi po ba ganun ang ipinapakita niya sa atin? Yung kabalintunaan na ang mga itinaas, yung mga nahulog. Di po ba't kapag nakatingin tayo sa Nazareno, nakita natin siyang nakatingala at tumataas, bumabangon. Pero bago mangyari yon, nahulog muna siya. Nagdapa muna siya. Pumasan muna siya ng krus. Ito ang ipinapakita niya sa atin, mga kapatid. Kung gusto mong mataas, kung gusto mong maiangat, katulad ni Jesus Nazareno, matuto ka munang mahulog. Matuto ka munang mamatay sa sarili. Patayin ang anumang makahadlang sa atin, makaangat at makalapit sa Kanya. Pag namatay daw yung galit na kumakain sa puso natin, diyan mabubuhay ang pag-ibig. Pag namatay yung pagkamaramot sa atin, diyan mabubuhay ang pagiging bukas palad. Pag namatay yung paghihiganti,
diyan mabubuhay ang kapatawaran. Pag namatay ang kasalanan sa atin, diyan mabubuhay ang biyaya sa atin. Kaya mga kapatid, ipagdasal natin na tuwing tayo'y lalo na't nagsisimba, nagdarasal, sa puso natin, hindi man natin sabihin, ang hiyaw ng bawat isa sa atin, ibig po naming makita si Jesus. At sana ang makita natin sa paghahanap natin sa himala, kapangyarihan at buhay ni Jesus Nazareno, ang makita natin si Jesus na nasa krus, na natutong mahulog muna, natutong magbigay muna, natutong sumunod muna bago tunay na maipamalas ang biyaya at kapangyarihan ng Diyos. Tuwing makikita natin ang ating mahal na pong Nazareno, makita nyo sana ang dalawang galaw na iyon, ang nahulog upang itaas. Dahil kung hindi ka matutong mahulog sa ngalan ng Diyos, kailanman hindi ka maitataas ng Diyos. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, ibig po namin kayong makita. Opo, narito kami dahil nais naming makita, maranasan ang iyong kapangyarihan, himala, pag-ibig at buhay. Ngunit ipaalala niyo po sa amin, makikita lamang namin ito kung sasamahan namin kayo sa daan ng krus, sa daan ng pagpapakumbaba, pagbibigay, pagpapatawad, at pagmamahal. Sapagkat ang tunay na makaangat ay yung nahulog, bumaba sa ngalan ng Ama at ng kanyang kalooban. Mahal na pong Jesus Nazareno, papalapit na ang mga mahal na araw. Gugunitain namin muli ang iyong dakilang awa. Matularan nawa namin ito. Maisabuhay nawa namin ito. Manuot nawa ito sa aming buhay upang tunay ka naming makita. Mahal na pong Jesus Nazareno, ibig po namin kayong makita. Kawaan niyo po kami. Basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doong magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan.
Amen. Mahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa ating amang nasa langit upang tulungan tayo makatulad sa kanyang anak na nagmahal sa mundo at nag-alay ng buhay para sa ating kaligtasan. Ang ating tugon, Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Makita nawa kay Papa Francisco, mga obispo, mga pari, at mga relihiyoso ang kanilang pag-aalay ng sarili upang lahat ng mga Kristiyano ay patuloy na magbigay papuri sa Diyos at magsikap sumunod sa kanilang magandang halimbawa. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Isulong nawa ng mga opisyal ng pamahalaan ang mga hakbang tungo sa kapayapaan at ikauunlad ng sambayanan, lalong-lalo na para sa mga mahihirap na mga mamamayan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Maglaan nawa kami ng panahon para sa taimtim na pakikinig at pagsunod sa mensahe at diwa ng salita ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Pakinggan nawa namin ang hamon ni Jesucristo na kami maging bukas palad at mapagpatawad sa aming mga kapwa tungo sa landas ng pagbabagong buhay. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Tanggapin nawa sa kaluwalhatian ng langit ang aming mahal sa buhay na pumanaw na mula sa digdig na ito, pati na rin ang mga taong namatay na walang nakakaalala. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Ama naming nasa langit, dinggin mo ang panalangin ng iyong sambayanan. Tulungan mo kaming maging mapagkalinga sa aming kapwa upang kami maging karapat-dapat sa kaloob mong buhay na walang hanggan. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami dumadalangin ang mga pinapagsaloob mo ng mga nilalaman ng pananampalatayang Kristiyano ay iyong gawing dalisay, pakundangan sa pinagdiriwang na paghahaing ito sa pamamagitan ni Jesucristo
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay. Ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban ng mga apitdukay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Naming banal ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Biring Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo.
may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang pamilya, buong galang at buong pag-ibig tayong umawit at tumawag sa ating Ama sa Langit. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung kami nangihingi lamang, ngunit hindi naman kami sumusunod sa inyo. Patawad po kung naghahanap kami ng himala, ngunit hindi namin hinahanap ang krus. Dinisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito si Jesus Nazareno,
ang pinarangalan ng Ama sapagkat siya'y nagpakababa. Ang kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakikinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay mapabilang nawang lagi sa mga kaanib niya na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa pagpunta niyo dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga tumutulong sa pagpapagawa at pag-ayos, linis ng simbahan, at sa mga nagdadala ng bigas, dilata, noodles, at iba pang pang-ayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Kung ibig mong makita si Jesus, tagpuin mo ang kanyang pagpapakababa at pagbibigay ng sarili. Naroon ang tunay na kapangyarihan, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang awa at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.